Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion ngayong June 29. Vertical and Horizontal Worship, Amos, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Amos chapter 5 verse 14 to 15. Ang sabi po ay, "Seek God and not evil, that you may live and so the land, the God of hosts, will be with you. As you have said, hate evil and love good, and establish justice in the gate. It may be that the Lord, the God of hosts, will be gracious to the remnant of Joseph." Kapag narinig natin ang salitang worship, madalas ang unang pumapasok sa atin ay pag-awit sa simbahan, pagkataas ng kamay o panalangin. Totoo naman iyon, pero ayon sa aklat ni Amos, mas malalim ang tunay na pagsamba sa Diyos. Sa panahon ni Amos, masigasig ang mga tao sa kanilang religious activities. Nag-aalis sila ng mga handog, umaawit sila ng mga awitin at dumadalo sila sa mga pagkatipon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tinanggihan ng Diyos ang kanilang pagsamba. Bakit? Dahil habang sumasamba sila sa templo, pinababayaan naman nila ang katarungan at inaapi ang kanilang kapwa. Pinapaalala sa atin ng Diyos na ang tunay na worship ay hindi lamang tungkol sa ginagawa natin tuwing linggo, kundi pati sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. At dito papasok ang ating first teaching. Worship is both vertical and horizontal. Ang tunay na pagsamba ay may dalawang direksyon. Una ay vertical, ang ating relasyon sa Diyos. Ito ang panalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-awit ng papuri at pagsunod sa Kanya. Ngunit meron ding horizontal, ang ating relasyon sa kapwa. Para natin tinatrato ang ating pamilya, paano tayo makitungo sa ating mga kaibigan, katrabaho o kaklase. Marunong ba tayo magpatawad? Tapat ba tayo? O at pakatarungan ba tayo? Hindi maaaring sabihin nating mahal natin ang Diyos kung lagi naman natin sinasaktan o inaapi ang ating kapwa. Sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 20, kung hindi natin mahal ang kapatid na nakikita natin, paano natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita? Ang tunay na worship ay nakikita lamang sa ating mga labi, kundi pati sa ating mga gawa. Second, God rejects worship when we disregard justice. Napakatapang ng mensahe ni Amos. Sinabi ng Diyos na ayaw niyang tanggapin ang kanilang mga awit at handog dahil puno naman ng kasamaan ang kanilang pamumuhay. Mga kapatid, mahalaga ito sa atin ngayon. Maaari tayong magsimba linggo-linggo, mag-lead ng prayer o magbahagi ng Bible verses sa social media. Ngunit kung tayo naman ay nagsisinungaling, nandaraya, naninira ng kapwa o walang malasakit sa nangangailangan, hindi iyon ang uri ng pagsamba na nais ng Diyos. Ang last teaching, God cares about justice, good governance, and national transformation. Ang Diyos ay hindi lamang interesado sa ating personal na buhay. May malasakit din siya sa lipunan at sa ating bansa. Gusto niya makita ang katarungan, katapatan at mabuting pamamahala. Bilang mga Kristiyano, tinatawag din tayong maging ilaw ng mundo. Maaari natin gawin ito sa simpleng paraan, maging tapat sa paaralan o trabaho, huwag mandaya, tumulong sa nangangailangan, magsalita ng katotohanan at maging mabuting mamamayan. Ang pagbabago ng isang bansa ay nagsisimula sa pagbabago ng bawat puso. At sa pusong tunay na sumasamba sa Diyos ay magiging instrumento ng kabutihan saan man ito naroroon. Yun lamang po.